Good morning, guys! Ayan na naman ako. Anyway, parang merong ano sa mata ko, guys. Napuwing ako. But anyway, ayan na naman. Puro anyway na naman tayo. Bago tayo mag-umpisa sa ating vlog, tignan muna natin yung oras. Let's do some time check. Pero syempre, i-on muna natin yung ating ilaw. Time check. It's 7, makita niyo ba? 7:06 a.m. September 13. Tapos, punta tayo sa labas. Tignan natin yung weather. Kasi naalala nyo guys, yung mga past na na vlog. Ano siya, di ba? 7 o'clock. Maano na siya. Mga 6 or 7 o'clock in the morning, di ba? May liwanag na. O ngayon, dahil September, panahon na ng Burr, eto na yung itsura sa labas. Ayan. Wow! Hindi na siya, late na rin gumigising si Haring Araw. Ang baho, guys. Woo! Baho. Mutot yung skunk. What? Baho. Sometimes, guys, meron mga wild animal. Like, meron kaming ditong wild rabbit. Makikita mo na lang sila sa gabi. Nandito sila. Marami sila. Tapos, yung skunk. Ito yung itsura ng skunk, guys. Kung di nyo pa alam. Ayan. Umutot siya siguro. Kasi kung minsan, may baby sila. Naglalakad lang sila dito. Tapos, may sasakyang dumaan. Siguro nagulat, napautot. Yun ang sabi nila. By the way, ito ang aking mga neighbors. Ayan, o, diba? Tahimik. Tahimik dito, guys. Wala kang maririnig na nagsasabi ng taho. Wala kang maririnig na nagsasabi ng puto. Oh, oh. Ganun daw, no? Honk, 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 honk. Ayan, ayun yung nakakamiss. Tapos, ang naririnig ko, alam nyo ba kung ano? Kuliglig. Ayan o. Ayan ang buhay dito guys sa Amerika. Very private. Ayan. Yung weather niya malamig guys. I would say, malamig pa sa Baguio. Kung doon tayo sa downtown ng Baguio, Burham Park, ganyan, parang malamig pa ng kaunti sa Baguio City. Yeah. And 2 weeks from now, Oktoberfest. So, it's gonna be worse. Worse, colder than this one. Tapos, yung mga puno, mag-orange na naman yan. O, diba? Sabi ko sa inyo, updated ko lang kayo yung anong weather na ngayon. O, ang dami na natin na pag-usapan. Well, by the way, guys, this is the third times I'm using my DJI Osmo Pocket 3 na ganito yung weather, ganito yung ano bang tawag to, liwanag sa labas. So, it's 7 o'clock, it's still dark, pero sa DJI Osmo Pocket 3, okay na siyang pagtiyagaan kasi hindi naman madilim yung mukha ko. Oh, good yun. So, anyway, pasok na tayo. Pasok na naman tayo sa loob. In-update ko lang kayo sa weather sa labas. At dahil Saturday ngayon, tulog pa yung mga kasama natin sa bahay, ako lang yung maagang nagising. Kasi nga, ay gagawa tayo ng cake. Ayan, gagawa tayo ng cake. Kalat na lamesa ko, guys. Pakiramdam ko, alam nyo, ako lang naglilinis na itong lamesa. Sana wag mahulog yung DJI ito. Anyway, ang kalat ng lamesa, every time magbe-bake ako. Ayan, magbe-bake tayo ngayon. Kasi yung isang friend nating Pilipina, nag-order siya ng cake. Kasi, American design cake. Kasi, yung isang friend namin na Pilipina, na ipasa or na nag-swear na siya sa American citizen. Yan, American citizen na siya. So, yung husband niya sabi, please help me out to celebrate my wife, American citizen.
O, 'di ba sa panahon ngayon, importante 'yun, malaking bagay 'yun na American citizen ka kasi pag hindi ka American citizen, may tendency na parang nakaka-nervyos, 'di ba? Alam niyo naman yung sitwasyon ngayon kay Trump. 'Di ba yung kay Trump ngayon, pag green card ka lang, tapos nagkaroon ka ng simple issue, dinideport ka, 'di ba? So, sa mga katulad namin na nakatira sa Amerika, it's important for us na maayos yung papel. Kasi feeling namin kapag American citizenship na kami, kasi yun naman ang goal namin eh. Siyempre, sabihin nyo, iniwanan nyo na yung pagiging Filipino citizen nyo. Hindi namin iniwanan. Gusto lang namin maging legal na tumira dito sa ibang bansa para if something happen to the world, to this country, like right now, hindi kami basta-basta, di ba, makikick out. Legal kami, we follow the rules. So, yan ang ganap-ganap today. Nag-good morning ako sa inyo kanina, tapos dire-diretso yung natin, kwentuhan natin, again guys, I'm using the DJI Osmo Pocket 3 Face Track. Okay. Face track, kasi kita nyo, kung napapansin nyo, hawakan ko to para malaman nyo yung face track. Bulong na naman eh. Face track is like this. See? Sinusundan tayo. Kahit ito, hawak ko ganyan-ganyan, hindi niya sinusundan. Kasi, yung DJI Osmo Pocket 3 sa face. Kaya, ito, itaas ko yan, hindi yan Pero, pag ito, naka-steady, tapos yung mukha ko, ayan. That's what they call it, face track. Sinusundan niya yung mukha ko. Tama na yung explanation. Winipe ko nga pala guys yung lamesa. Kasi dito sa bahay namin, ako lang naman yung nagwa-wife. I'm the wife. Nagpupunas ng lamesa. Asawa ko, hindi ata marunong magpunas ng lamesa kasi palagi na lang akong nanenermon. Kasi every time uuwi ako, yung lamesa namin, palaging madumi. Maghuhugas pa tayo bago tayo gumawa ng cake. Talaga. Pero, habang nag-aano tayo, habang maghuhugas tayo ng pinggan, syempre magkakape muna tayo dahil I just wake up, diba? Ilalabas ko na yung egg kasi I'm going to make a square or a rectangle cake, or they call it 1/4 size of cake. Hindi ko alam kung paano sa Pilipinas, but dito sa amin, 1/4, 1/2, and 1 whole. Alam nyo na yun. But anyway, kailangan natin i-room temperature yung ating cake. Ang dami na ng fridge ko, guys. Ayan. Gagawa tayo ng sponge cake today. Yung friend ko, nag-order siya ng vanilla cake. Hindi naman siya picky. She's trusted me. Kasi yung yung at least alam nila kung sino yung gumawa, tapos alam na nila yung lasa. Kasi pag binili mo yung cake sa grocery store, alam na rin nila yung lasa. Sabi nila yung aking sponge cake daw lasang mamon. So, naisip ko dahil lasa daw mamon, ang gagawin natin, nagpaalam ako sa kanya kung pwede akong mag-invento ng kaunti. I'm thinking half of the cake, lalagyan ko siya ng Eden cheese kasi para maging lasa siyang mamon cake. Ayan. Pero sa ibabaw, syempre, idodrawing, magde-decorate tayo ng American flag kasi nga, American citizen na siya. Anyway guys, ito yung ating itlog. Ayan. Ang tawag dito, dozen and a half or 18 pieces. And you know how much is this kind of egg? It's large egg, okay?
if we buy this one to the store, I bought it from one of our grocery store over here, and we call it Walmart. I believe I pay for this one almost $4 plus tax. Mataas pa rin yung itlog, guys, kasi usually I pay $2 something for this, less than $3. Before, I pay like $6, $7, $8 for dozen and a half for 18 pieces. Ngayon, medyo bumababa na siya, guys. So, isa pa yung sa reason kung bakit hindi ako masyadong nagpo-promote gumawa ng cake, because the egg is so expensive. So, hindi tayo kikita, di ba? Parang, lang, if I'm gonna make cake, parang tabla. So, I said, I'm not making money to it. So, it don't give me motivation. But today, of course, hindi lang natin siya ibebenta for our friend also. Kasi, isi-celebrate tayo ng American citizen. Isi-celebrate natin ang kanyang pagiging American citizen. Iano ko muna siya, guys, at room temperature habang magkakape tayo. Wala akong gawang kape. Ubus na yung ko. Ubus na. Kaya, ang gagawin natin, lipat na naman yung camera. Ang gagawin natin, maggagawa tayo ng kape. Kasi, hindi pa naman tayo makakagawa ng Hindi pa naman tayo makakagawa ng sponge cake. Kasi, maglilinis-linis pa tayo. Ganito pala, guys, ang aking coffee here. I don't use, what you call this one? Ay, may nabili pala akong hot choco yesterday. Baka yun na lang iinumin ko. Hindi na pala ako umiinom, guys, nung instant. Ala, nagkalat pa ako. Hindi ako bumibili ng instant coffee. Ang iniinom ko na itong klaseng, kape. Yung Barako. Barako ba tawag dito? Ayan. Nasanay-sanay na rin siguro ako na ito yung iniinom ko. Masarap kasi siya, guys. Tsaka sabi nila, mas healthy daw to. Hindi ko alam kung totoong mas healthy siya. Pero mas masarap siya para sa akin. Kumuha ako ng I grabbed coffee filter. Ito yung itsura niya. Para lang siyang parchment. And then, ilalagay natin dito. Sabi dito, asan yung coffee ko? Sabi nila dito, 5 max. Pero pag napuno naman to, I can only make 2 cups of coffee. Ewan ko anong size ng coffee nila. By the way, ito yung ating kape. I don't know if I pronounce it right, but I pronounce it Folgers, not Maxwell. Folgers. So, lalagyan natin siya ng 5 tablespoon. I can drink, to guys, 2 beses. Ayan. Ako sana hindi na para. Ayan. 5 tablespoon lang. Sa Pilipinas pala, pag umuwi ako, guys. Ayan. Sa Pilipinas, pag umuwi ako, ang ginagamit ko yung yung kopi ko. Ganyan. Tsaka siguro, dahil 1 buwan lang tayo dun, tapos mainit, parang nakasanay lang uminom ng kape, pero it's not really a mandatory. Pero pag nandito ako sa, sa Amerika, parang pakiramdam ko, I have to have coffee. Yan. So, anyway na naman tayo. Naku, sana hindi mo maghuhugas muna tayo ngayon. Manda na siya agad. Hindi naman masyado maraming hugasan. Maghuhugas muna tayo para naman hindi nakakabuisip mag-bake. Okay guys, balik na naman tayo sa ating kitchen. Anyway, kanina, hindi ko na ipinakita sa inyo.
punas-punas na rin ako ng ating oven kasi nakakahiya naman sa inyo. Oh my God! Tapos naghugas na rin tayo ng pinggan. Tapos I prepared the ingredient. Yan. 2 batch ang gagawin ko guys kasi I decided to make 9 by 13 cake size. So I have 2 of this one. So, hindi ako ganong gumagawa guys ng 9 by 13 size na cake or rectangle. Most of the time, talaga gumagawa ako kapag yung bilog. Kasi, siguro nagtataka kayo. Like, kung bago lang kayo sa channel ko, what are you talking about? Bakit sinasabi mo yan? No, kasi I used to, guys, sa sideline ako ng cake. Yan. Pero dahil nga, diba, tumaas yung mga itlog, sabi ko, hindi na ako nagpa-profit. Hindi na rin ako kumikita kahit kaunti. Kaya sabi ko, hindi ko muna ipupush yung pagbenta ng cake. At saka, siguro sa economy right now, nagtitipid din yung mga tao, diba? But anyway, 2 rectangle yung gagawin ko kasi magkapatong sila. Tapos, ito na yung mga ingredient natin. Ayan. Tapos, gagamitin ko hand mixer. Nung bata ako, guys, diba, habang nagbe-bake tayo, magkwentuhan tayo para hindi kayo mag-bored. Nung bata ako, guys, mahilig na talaga ako magluto-luto. Pero yung mga baking, naku, saan naman yung ko? Nawawala yung aking... Tignan nyo, guys, yung hinahanap ko yung extension ko. Nawawala, nandito, Kita yung kalat ni Mister. Nandito yung extension natin. Ay. Nandito yung extension. Ayan nga pala guys, pag gimbal ang gamit natin, talagang sunod-sunuran yung gimbal. Very soft siya. Natatakot ako baka mahulog yung ko. Ayan. So anyway, ito yung extension natin. Parang awa mo na, huwag ka mahuhulog. Gimbal. Ayan. Hindi ako nasundan ni I already canceled the face track. Oh, I'm here. Ang kulit ni gimbal, no? Face track, I'm here. Kinansel ko na siya, bumalik siya uli. Anyway, gagawa tayo ng sponge cake today. Ang goal natin is like mamon. Yung parang Pilipinas style na cake. Yan ang main goal natin. Kasi may nag-comment guys na ang sarap daw nung sponge cake ko. Lasa daw mamon. Wow! So, deluxe sa Pilipinas. O, syempre, happy tayo sa comment. Bakit hindi, di ba? Ito yung hand mixer na gamit ko guys. I will set aside the white, ano bang tawag dyan? Hindi alam, The white egg. Ang tagal ko na rin kasi hindi nagbe-bake ng cake. Andito yung yellow yolk. Ayan. Matagal na rin kasi ako guys na hindi naggagawa ng cake. Patayin natin yung self-tracking para makita rin yung ko ginagawa. Isa pa, konti pa. Ayan. Matagal din kasi ako guys hindi gumagawa ng cake. Dahil nga, like I told you a while ago, mahal. Tsaka yung mga tao, nagtitipid din. Kasi yung cake ko, may kasama siyang leche flan. Siyempre, mahal, di ba? So, ang pinipili na lang nila yun sa grocery kasi mura. Okay naman. We respect people, di ba? At saka yung place nga pala natin, guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, I live in Indiana. Wala ako sa Chicago, wala ako sa Florida, California, whatever. Yung mga magaganda at mamahaling lugar or states, wala tayo doon. Sa Indiana lang tayo nakatira. Yung Indiana, guys, yung living cost dito, tignan nyo guys yung sugar. Yung living cost dito, guys, hindi siya kamahalan. Ang tawag dito sa state, sa lugar namin, low cost living. May kagandahan, parang may positive and negative, ganun. Maganda kasi,
Hindi siya kamahalan. Yun ang kagandahan. Ang pangit, yung mababa rin yung sahod. So, parang ganun din, If you live in a high cost living states, malaki nga yung sahod, pero mahal lahat. So, if you live in a low cost living, mura yung bahay, ganun, mga property, pero bababa rin ang sahod sa'yo. Diba? Pero kung nakatira ka halimbawa sa Florida, sa mga high cost living, tapos may gusto mo mag-invest halimbawa dito sa Indiana, ma-afford mo siguro. Kasi low cost living nga siya, diba? So, ito ang ating butter. Pero sugar pa lang. And yolk. Yellow yolk. Ayan. I usually, guys, I do baking and selling like that. Nahinto lang dahil lahat, di ba, nagmahal. Inflation. Hinalo ko na pala dito yung milk and oil. And I use canola oil. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng pinch of salt. Ayan. At saka vanilla. Wala lang, guys. Sabi ko, habang nagbe-bake ako, kwentuhan tayo. Kasi, kung napapansin nyo or kung napanood nyo yung mga DJI review ko, mapapansin nyo, I try to, explain to you guys, ano yung experience ko, ano yung mga expectation. Ganon. Tama ba itong vanilla? Mamaya toyo na ilagay. But anyway, like I said, nagagandahan ako sa, DJI Osmo Pocket 3. Very, very convenient. Yeah. At saka, ang nga pala, guys, isisingit ko lang. Di ba sabi ko sa inyo, ang gamit ko ay, teka, ayusin natin yung camera natin para hindi kayo magsawa. Sana maliwanag ako, no, guys. Ayan. Allah. Yung ko, teka guys, yung alarm clock ko ng medicine nag-on. Kaya kukunin ko sa cellphone ko. Yan. Yung medicine ko pala, yung medicine ko guys, naka-alarm clock siya. Kasi meron tayong sakit na ulyanin. May sakit tayong ulyanin, kaya kailangan yung pag-take ko ng medicine, pare-parehas, same time, everyday, same time. Nakalagay siya sa cooler kung nakalagay siya dun sa cooler kung lalagyan sa trabaho, kasi kailangan ko siyang i-take everyday the same time. Wala naman akong tubig. Ay, ito. I have to take it. Ayan, na-take na natin. Palagi may distraction, Nakalimutan ko na yung nakalimutan ko na yung kinukwento ko. But anyway, baka maisip ko mamaya. Balikan ko na lang kayo. Ayan na, nailagay na natin yung sugar. Maglalagay pa ako ng sugar ulit. I know, siguro sasabihin niyo, parang ang dami namang sugar. Syempre, alam ko maibabash niyo ako, why you put so much sugar on your cake? Kasi alam niyo guys, sa ilang beses kong paggawa na to, kasi ganyan din ako, I don't wanna add so many sugar. I don't wanna add so many sugar because it's not good for you, it's not healthy for you. But you know what, I just realized it. It's a kind of dessert. So meaning, dessert, huwag mong gawing dinner. Kaya nga dessert, just grab a piece of it, di ba? Kasi guys, kung hindi ko siya lalagyan ng enough sugar, hindi niya makukuha yung lasa ng pagka-eggy or yung pagka-Goldilocks. Kaya, di ba, ang hirap mag-explain. I will try my best. Di ba yung napapansin niyo yung mga dessert na cake?
like Red Ribbon or Goldilocks. Diba, ang sarap ng pagka-cake niya, soft, and then may pagka-eggnog yung lasa. Hindi nila ma-achieve, guys, yung pagkalasa ng sarap ng sponge kung hindi nila dadagdagan ng sugar. Kaya it's up to you, what's your choice. Kung wala ka namang health issue, and then bakit hindi? But if you have a health issue, di kumain ka lang ng kaunti. Kasi talaga naman, lahat ng mga dessert, mataas din naman ang sugar. O, diba? Tsaka diba guys, wala namang kumakain ng cake na ginagawang tanghalian o hapunan. Dessert lang talaga, small amount. So as of now, I put 1.5 cup of sugar. Yeah. Kasi gusto ko ma-achieve yung sweetness niya. Kasi nung minsan, sabi ko let me experiment. I will add a little bit more sugar. And then, perfect. Nakuha ko yung lasa ng niya, yung pagka-Goldilocks. So, ever since, I've been doing that. So, eat, sabi nila? Eat moderately. Don't eat a lot. So, anyway, may sarili pala akong basahan, guys. Kasi, mahal ang paper towel. Sa Amerika, mahal. Palagi na lang akong magpupunas. Palagi akong magkukuha ng tawag nito, paper towel para punasan yung basa akong kamay. Mauubos ko yung isang roll ng paper towel. Ayan guys. Tapos, kalahati na lang. Supposed to be, paggawa nitong ingredient na to, supposed to be like 3/4 for the butter and 3/4 for the merengue. So, ang ginawa ko, 3/4, and I add half cup para extra sweetness. Ngayon, ilalagay ko naman yung ating flour. Sabi nila, di ba, strainer para daw. Di ko na yung ginagawa, guys. I cannot tell the difference. Basta ang importante, when you put the flour, what you call this one? The cake flour, just stir it. So, habang ginagawa ko to, ano pa ang pag-uusapan natin? Sige. Stay ka lang dyan at magkukwentuhan tayo tapos habang tinatabi ko to. Pag-uusapan natin ngayon habang tayo ay nag-debate. Usod natin yung camera. Ganyan. Please don't fall. Ayan. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ng kaunti habang tayo ay naghihintay. And by the way guys, again, I'm using my DJI Osmo Pocket 3, okay? Bago tayo mapunta sa usapan, isingit ko pala muna, okay? Kung ano yung opinion ko using my Samsung S23 Ultra, and what is my opinion using my DJI Osmo Pocket 3. For me, the Samsung S23 Ultra, okay siyang gamitin. For me, very convenient. Kasi palagi ko naman siyang suot-suot, diba, sa pocket ko nakalagay dito sa likudan. Tapos kung gusto ko mag-video, nandiyan na agad. Pero ang main problem, kapag gagamitin mo ang iyong cellphone para gawin mong pagbablog, storage issue. Okay? Yun ang problema. Kasi maliit lang naman yung storage natin. Tapos, malakas kumain yung yung video. Malakas siya kumain ng storage, yung laman ng ating cellphone. Pero sa vlogging wise, I feel okay. Kayo lang humusga kasi napapanood niyo naman yung vlog ko, di ba? Pero sa naman, having DJI, I would say 1 out of 10, I would recommend DJI Osmo Pocket 3. Especially sa taong katulad ko na hindi naman ako very smart sa mga laptop, sa mga high-tech na mga technology, mga product. Basic lang talaga ako.
Kasi alam mo kung bakit. Magda-download ka ng apps na, hiningal ako. Magda-download ka ng apps ng DJI Mimo. Ida-download mo siya sa phone. Tapos, ang mangyayari nun, pag naging successful ka nang i-download siya, tapos ginamit mo na yung, yung Osmo Pocket 3 mo, pwede mo siyang i-transfer through connected by Bluetooth, internet. Kaya kailangan may internet ka. Yun lang yun. Kasi kapag connected sila, pipindutin mo lang yung phone mo na transfer. Tapos papasok na yung long video mo doon sa cellphone mo. Tapos, syempre, dahil may apps ka naman, any kind of apps kung saan ka nag-edit, for example, ako, ang gamit ko is CapCut. So, ang ginagawa ko, dahil connected yung DJI Osmo Pocket 3 to my phone through internet or Bluetooth, tinatap ko lang siya, tapos magda-download na dun sa phone ko yung video ko galing sa DJI. I hope I can explain pretty good, guys. I'm sorry. But anyway, yeah, ita-transfer na siya sa cellphone ko. Tapos, pag na-download na siya, ipapasok ko naman yung long video ko na galing sa Osmo Pocket 3 doon sa CapCut. O, diba? Hindi ko na kailangan pumunta sa laptop ko. Pero, kailangan ko pa rin yung gawin. Pero hindi pa ako doon. Wala pa ako doon. Nandito pa lang ako sa, grade 1. Kasi nga, ang concern ko lang talaga yung, yung storage sa phone. Tapos, speaking of storage, if I download my video through my Osmo to my cell phone, konti lang yung storage niya, guys. Very, very small siyang kumain ng storage. O baka hindi nga kumakain eh. Hindi ko pa yun na-obserbahan. Kapag na-obserbahan ko na yun, I will let you guys know again. Kasi, guys, kaya ko yun sinasabi sa inyo. Kasi, yung mga nanay dyan, kung gusto nyo maging vloggers, like me, I'm a mom, and I'm 45 years old, nobody gonna hold your back. Just do. Kung meron kang pwedeng i-share sa mundo, then go ahead using your phone. Pwede naman yun. Yun lang, ang problema, kailangan malaki yung storage mo, diba? But anyway, like I said, tina-transfer ko na yung long video ko sa aking cellphone. Tapos, kapag na-download na siya, ipapasok ko naman siya sa aking CapCut to edited. Siyempre, may mga salita tayo, mga bulol-bulol, may mga certain stuff or video na papasama na hindi maganda para sa ating pagbablog. So, I edited that through CapCut. Ay, nako, hinihingal ako, guys. Sana meron kayong natutunan sa aking kwento. But anyway, guys, ano lang to ha? Part 1. Iko-continue ko yung ating pagbablog mamaya pag pumunta na tayo sa party. Today, in-updated ko lang kayo. Kinuwentuhan ko lang kayo kung anong meron ngayong Sabado. And today, I'm gonna make this cake. And hopefully, it come out right. I will let you guys know or I will show it to you guys later on. Sneak peek yung finished product niya. Siyempre, papakita ko sa inyo. Kasi alam niyo kung bakit. Ang haba na ng vlog natin. Ang dami ko nang naikwento sa inyo. Pero, bago tayo magtapos, naka ba ako? Yeah, no. Pakabi ko baka naka-self-tracking ako. Pero, bago tayo magtapos for today, labas tayo uli. Pakita ko sa inyo yung labas. Time check pala tayo. Time check. Time check. Ito guys, yung yung ating yung mga gamit. Anyway, time check. It's 8:47 a.m. O, kanina, diba? Anong oras ko kayo nilabas? So, ito na ngayon, guys. Sa 8 something. Ayan na, guys, ang itsura ng labas. Tahimik dito. Diyan
Diyan nagtatapos ang ating vlog. Abangan nyo yung next video ko mamaya sa celebration. Magba-vlog din ako doon kasi ang haba na ng video ko for today. Binalitaan ko lang kayo, updated lang, at saka yung comment or review sa ating DJI Osmo Pocket 3. Again, lagay ko nga dito to. Sana huwag mahulog. Ayan, sis. Ano naman siya? Face tracking na naman. Anyway, yeah, ano ba yan? What I'm saying is, this vlog, parang, sinasabi ko lang sa inyo yung aking review sa ating DJI Osmo Pocket 3. Ayan, yun lang naman yun. Tapos, syempre, habang nagkukwento ako sa inyo, nagre-review ako ng experience ko, I'll share with you guys kung ano yung mga ganap-ganap po sa buhay. And like I said, ito yung itsura or color if you are outside. Yung kanina, indoor, nasa loob tayo ng bahay. By the way guys, yung setup ko dito sa aking DJI Osmo Pocket 3, normal or auto. Hindi ko siya sineset up sa white balance. I just put auto. Bahala na si DJI Osmo Pocket 3 mag-adjust. Wala akong special na adjustment. Siya na yung nag-a-adjust. Siguro, later on, kapag may gusto akong i-adjust, I can adjust it manually. But as of now, ito lang siya. Normal lang siya or automatic. See, pag nakaganyan ako, madilim. Pag nakaharap ako sa liwanag araw, hindi na siya madilim. Tapos, pasok na tayo ulit sa loob kasi diyan nagtatapos ang ating vlog for today. Oh, ito na ako ngayon. Siguro nagbago yung kulay ko. Okay. Don't fall, don't fall. Okay. So, that's it for now, guys. Kanina pa ako nagpapaalam, pero daldal pa rin ako ng daldal. Tatapusin ko na pala ito, ating sponge cake, at pupunta pa ako mamaya sa grocery. Kung curious kayo sa grocery namin, panoodin niyo po yung aking ibang vlog dito. So, anyway, that's all for now, guys. Don't forget to please subscribe, click the notification bell, and please, bulol talaga ako. And please, share. Don't forget, sharing is caring. That's all for now, guys. Thank you. Punta tayo sa labas, guys. Itapon natin itong mahawakan. Dati guys, nung active akong mag-bake. Ang dami kong egg shell. Tinatapon ko dito guys sa ating garden. Ito guys ang ating mini garden dito sa America or Indiana. Ayan. Ito yung eggshell. Tapon na lang natin dyan. Ganyan. Ito guys, yung talong. Parang kung nakikita nyo. Ito, okay pa tong talong na to. Maliit na siya guys. Namumulaklak pa nga. Ayan Pero, hindi na siya ganun kaganda. Guys, look at my, sili. Nakikita nyo ba? Ayan guys, sili. Mga sili. Dapat ito maanghang. I don't know if you guys can see it. Marami siyang bunga. Ayan.